No show na naman daw si Digong sa kanyang preliminary investigation. It's not a big deal. Ewan ko lang bakit binibig deal ng iba. Duterte absent again at second preliminary probe on grave threat raps ng kanyang kaso. So, former President Rodrigo Duterte once again missed the parliament. No, he did not miss. Kasi pumunta yung abogado niya eh. How can he miss? Pumunta yung abogado niya. Nakapag-file nga ng counter affidavit eh. Hindi naman kailangan yung presence niya. Importante, yung yung abogado mo nandoon. Si Bantag nga eh. Kailan lang siya humarap? Si Tebes nakasuhan pero out of the country. Sinong humaharap? Abogado niya. Ganun talaga yun. Importante, sumasagot yung counsel mo o yung abogado mo. Castro noted that Duterte submitted his counter affidavit in Davao City, personally subscribing to it before a prosecutor. She anticipates a resolution from the prosecutor's office by January. Wow, yeah, demanding ha. Kailangan January, tapos yan. Hindi na naman dumating si dating Pangulong Duterte. Meron silang binigay na manifestation. Narinig ko lang dahil malayo daw yung lugar. Chismoso. Preliminary investigation pa lang naman to eh. Kapag nagkaroon ng probable cause at inakit na sa korte, naglabas ng warrant ng korte, doon na siya haharap. Gumawa pa kayo ng propaganda. Gawin nyo pang drama-drama yan kasi siya nun, mugshot. Parang mugshot ni Castro nung kinasuhan siya ng kidnapping. So, pag lumabas na yung warrant niya, doon na siya kailangan humarap. But I think, even if lumabas yung warrant niya, mag-voluntary surrender yan. Bakit? Mitigating yun eh. Mitigating circumstance ang voluntary surrender eh. So, anyway, so he doesn't need to be there. At saka by the way ang ganda ng strategy ni Digong. Bakit? Hindi siya kumuha ng male lawyer. If I'm not mistaken, ang abogado niya ay 2 babae. Politiko talaga to si Digong. Politiko talaga. Maganda sa optics yun. Bakit? Kasi kapag lalaki yung humarap, pag lalaki ka, halimbawa ako, pumunta ako dun. Ako si Digong, pumunta ako dun. Tapos ang ihaharap sa akin si Franz Castro. Syempre, parang nando na agad yung judgment na parang kalalaki mong tao, pumapatol ka sa babae. Yun. Kung babae yung humarap, babae sa babae, walang problema, di ba? So, anyway, nakapag-submit naman ng counter affidavit si Digong. Ang sabi niya, wala akong ginawang threat kay Franz Castro. Ayan ang sinabi niya. Sa Prosec, pwedeng dismiss agad yan kung wala siyang makitang probable cause. Pwedeng hindi umakyat sa korte yan. So, ito yung balita. Panood natin yung balita. Dumating ulit yung 2 abogado ni dating Presidente Duterte. Kasama yung dala-dala yung counter affidavit. Hindi pa rin dumating sa huling pagdinig ng Quezon City Prosecutor's Office si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay ito ng reklamong grave threats na isinampa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro laban sa kanya. Pero naghain ng kanyang counter affidavit ang dating presidente sa piskal ng Davao City at dinala ng mga abogado nito sa Quezon City. Sa kanyang kontrasalaysay, mariing itinanggi ng dating Pangulo ang paratang laban sa kanya at iginiit na walang batayan ang mga akusasyon. Nanindigan rin itong hindi siya nagbigay ng anumang pahayag na may layunin o intensyong magdulot ng pinsala o pananakit kay Castro. Bagkus binalikan o ikinwento lamang niya ang naging usapan nila ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte kaugnay ng issue sa panukalang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Wala naman doon siyang intent to threaten kasi daw kinikwento lang naman daw niya yung advice niya kay Vice President Sara about ROTC, confidential funds. So yun, therefore wala naman siyang threat actually kay Congressman Franz. So we of course made it very clear na that's not the case. Binigyang diin din ng dating punong ehekutibo, nagpahayag lamang siya ng pagkadismaya sa Communist Party of the Philippines dahil sa patuloy na pag-aatubili sa alok na usapang pangkapayapaan sa kabila ng anyay hospitality at pagkipag-kaibigan nito sa mga liderato ng grupo. Kaya naman hiling nito na i-dismiss na ng Prosecutor's Office ang reklamo laban sa kanya. Subalit ayon naman sa abogado ni Castro, taliwas dito ang pag-intindi nila sa naging pahayag ng dating Pangulo sa kanyang programa sa SMNI. Naka-apekto yon kay Congressman Franz, so kay Representative Franz na in fact na-threaten siya. And that is enough, we think, for moving the case. Inaasahan umano ang desisyon ng prosecutor sa Enero ng susunod na taon.
Ako ay nagtitiwala sa ating counsel doon sa merit ng case na pinail natin. At nagtitiwala ako na makukuha natin yung hustisya. Kasabay ng hearing kanina ay nagkasigawan ang mga supporter ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Representative Castro sa harap ng Quezon City Prosecutor's Office. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kotsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna mga kotsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details mo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit mo pa ang aking promo code, The Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan mga kotsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Siguro sa lahat ng I'm a loyalist pero I'm a moderate loyalist. Ano yung moderate? Ibig ko sabihin, hindi ako bulag. Hindi ako bulag sa mga flaws of Apple Lacay and TBBM and Senator Amy. So anyway, kinalkal ko na ng internet para makakuha nitong kopya ng ng counter affidavit. Ito lang yung nakita ko. In-enhance ko na lang kasi malabo eh. So ang sabi, in-address niya yung 2 episode kasi nagkaroon kasi ng so merong unang complaint tapos nagkaroon sila ng supplemental complaint. Pangalawa. So nagkaroon kasi ng 2 episode. 2 episode ngayon yung sinama nila dito. Sa first episode daw, I was merely recounting the conversation I had with my daughter Sara Z. Duterte anent the proposed confidential funds of the Office of the Vice President and DepEd. It was a narration of our private dialogue and my recollection of the advice that I gave Inday Sara concerning said issue as evidenced by the phrases, sabi ko sa kanya, prangkahin mo na yan. Sabi ko, Inday, sabihin mo na sa kanya, etc. etc. Thus, alleged threatening statements were not even addressed to complainant Castro or to any individual, as I was simply reciting the story of my talk with Inday Sara to the program viewers. Sorry, but it does. Pasensya na. Hindi ako DDS, pero para sa akin, this makes sense. Meanwhile, remarks I uttered during the second subject episode cannot also be reasonably interpreted as a communicated intent to inflict physical or other harm on complainant Castro's person, notably absent in the phrase, "Yun komunista, patayin, kasali ka dapat." In any word signifying my personal determination, inclination, or capability. Neither was the phrase couched in a language that shows future intention. If anything, the same is a mere statement of an opinion rather than of an aim, purpose, or objective as claimed by complainant Castro. Ang dami kino-quote nila dito yung requisites ng grave threat eh. Kino-quote nila yan. Kasi malamang doon sa complaint affidavit nung isa, sinabi nung abogado, sinulat nung abogado na syempre kailangan niya improve yung requisites ng grave threat. So kino-quote niya doon yung requisites. So ito rin, kino-quote din niya yung requisites. Given the foregoing, said utterances cannot be considered as a declaration of my own purpose or intention to inflict injury upon complainant Castro, thereby negating the alleged threat and proving the absence of the elements of the said offense. Even supposing, albeit illusory, sabihin na natin, pero illusion lang nila yan, that the subject statements qualify as threats. O sabihin na natin, pero illusion lang nila yan. Na yung mga sinabi ko ay pagbabanta. The same is still inefficient to indict me for said crime as the requirement of mens rea is likewise absent. Mens rea is the intent, criminal intent.
So wala raw siyang criminal intent. O tingnan natin yung elements ng grave threat para makita natin. Ayun, may mens rea. Ayan. Okay. Ito kasi yung grave threat. So refers to the crime of threatening another with infliction upon person, honor or property of the latter or of his family of any wrong amounting to a crime. So yun, so aakit siya ng isang degree dahil cybercrime. Tapos ito na yung puntahan natin yung mens rea kasi yun yung sinabi doon sa nakasulat. Mens rea, mga kotsero, simply is the criminal intent. Sa kasi, para magkaroon ng krimen, may mga may tatlong elemento yan na kailangan mapatunayan. Una is freedom, intelligence, and intent. Yung tatlong yun. This will determine criminal liability. Freedom, malaya kang nagdesisyon na gawin yung krimen. Intelligence, hindi ka nasa tamang katinuan ka nung ginawa mo yon. Hindi ka insane, hindi ka minor, ganun. So, basically yun. Intent is, ito yun, yung mens rea. Ngayon, para daw malaman yung mens rea, yung intent, kailangan daw, may test daw yan, the test of mens rea is whether a reasonable person would consider the utterance as threats by regarding the utterance objectively and reviewing it in light of the circumstances in which they are uttered. So, ibig sabihin, ang testing daw ng ganito, ng criminal intent, pagdating dito sa grave threat, ay kapag ang ordinaryong tao napanood yung video na yan at masasabi niya, ay oo, may pagbabanta nga. Kung titignan daw niya yung circumstances, yung mga circumstances, yung mga nagaganap sa paligid nung pagsasalita niya ng pagbabanta, masasabi daw ng isang ordinaryong tao, reasonable, di ba ordinaryo, reasonable person, isang tao na nasa tamang pag-iisip na ay oo, nagbabanta nga. So paano ano yung mga tinitingnan? Manner, kung paano sinabi, yung tao, kung sino ang sinasabihan, ang relasyon ng taong inaakusahan dun sa nag-complain, tsaka yung reaksyon ng pinagbantaan. Paano ba sinabi ni Digong? Sinabi niya sa SMNI, totoo naman yung sinabi niya, na kinukwento lang talaga niya yung napag-usapan nilang mag-ama. Sino ba yung kausap? Si Kibuloy, tsaka yung mga viewers ng SMNI. Yung relasyon, ano bang relasyon? Meron ang Franz Castro kay Digong. Meron ba silang personal relationship? Is it possible na magkaroon siya ng opportunity na i-carry out yung kanyang threat? We don't know. Kaya nandyan si Piskal. Si Piskal na bahala dun. All these and other factual details form part of the context and circumstance surrounding the crime. Whether the recipient of a threat takes the threat seriously or not, in and of itself, the element of the mens rea of the accused, though it is relevant to the extent that it assists in understanding the accused's intention in speaking the words at issue. Whether the recipient of a threat takes the threat seriously or not, in and of itself, an element of the mens rea of the accused, though it is relevant to the extent that it assists in understanding. Okay. Yung pananaw daw ng pinagbantaan, kung siya raw na-threaten o hindi, in and of itself is an element. Kasama raw talaga yun. The accused intended the utterance to intimidate the complainant or be taken seriously by the latter. Whether the complainant was actually intimidated or took the threat seriously is not part. Okay. Ato mas malino to kasi doon sa isa. Kasi hodang sineryoso daw niya o hindi raw kasama yun sa criminal intent. So, halimbawa ako, pinagbantaan daw ako. Kasi hodang sineryoso ko siya o hindi na importante yun. Ang importante is yung intended utterance. The accused intended the utterance to intimidate the complainant or be taken seriously by the latter. So, yun. So, whether kung ako sineryoso ko yun o hindi, it doesn't matter. Importante kung may intention ba akong kriminal at may iba pang elements kung kaya ko ba siyang gawin and all of that. Marami pa siyang gawin. So, ano ba? Saan ba papasok dito yung kay Franz Castro? Ito yun. Malamang ito yung grave threat without a condition. So, yung offender, ang kwento ni Franz Castro, yung offender, pinagbantaan daw siya. Ano yung banta? Papatayin daw siya. Does it amount to a crime? Siyempre, murder is a crime. So, meron ka ng two elements. Pangatlo, meron bang kondisyon? Sinabi ba niya na, kapag hindi mo ginawa to, papatayin kita. Walang ganun. So, it is not subject to a condition. Ganun lang siya, simple. Pero mga kotsero, kailangan mong patunayan lahat ng elemento na to. Doon sila mahihirapan dito Ngayon, mga kotsero, nasa fiscal naman na siya. Kung may makikitang
probable cause o merong the fiscal believes na nung nakita niya yung complaint tapos yung counter affidavit ni Digong, nakita niya parang merong basis. May basis naman para kasuhan siya ng grave threat. E di diretso na sa korte yun. Sasabihin ni fiscal, sige, kasuhan na natin. Yan, diretso sa korte. Tapos si korte na magbibigay ng warrant, gagawa siya ng warrant. Pag nangyari yun, ayun, si Digong kailangan niya mag-voluntary surrender para ma-mitigate yung kaso niya. I think, ito yung analysis ko dyan. I think this is a test. Tinetesting ng mga dalawang pink CPP kung uubra. Kapag umubra to, magdadagdag sila ng kaso. Feeling ko lang. But, ayun, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Okay, please don't forget to subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel and pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page para lagi kayong updated sa mga ganap dito sa ating channel. And I'll see you in our next Coach Jared Live. Bye everyone. See you next time. Bye!